Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay makalipas ng ilang sandali ay agad na pinuntahan ng ating bida ang kinaroroonan ng babae, na agad naman na napansin nito ang pulang buhok ng ating bida, upang mapasabi na sa tingin niya ay ito na ang Yeonjuka na tinutukoy ng kanilang mga kasama. Agad naman na sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabi na matagal-tagal na din bago siya nagkaroon ng maliit-liit na makakalaban, dahil ang huli niyang nilabanan ay ang anak ng Shattering Heavens Demon Lord na si Sok Ryoshi. Nang nagsalita naman ang babae at sinabi na mukhang malakas siya dahil sa hindi ito natakot kahit na nakatayo ito sa kanyang harapan habang nagpapalabas ng malakas na aura, at mukhang ang kagaya niya ay hindi pa nakakaranas ng pagkatalo hanggang ngayon. Mayabang naman na sinang-ayunan ito ni Yeonjuka, at sinabi na kung ayon ang kaso sa sitwasyon nilang dalawa ay magpapatuloy pa ito, matapos ay nagpang-abot na ang pag-atake ng dalawa sa isa't isa. Matapos naman ang ilang sandali ng pagsasalubong ng mga ito, ay agad na napalayo ang dalawa sa isa't isa, kaya naman ay muling nagsisugod ang mga ito at nagkatamaan. Nagsagawa ng pag-atake kay Yeonjuka ang kanyang katapat na madali naman niyang naiwasan, kaya naman ay nagbigay din siya bilang pangsagot, subalit maging iyon ay hindi din tumama, at mabilis siyang sinugod, na mabuti na lamang at agad din siyang nakadistansya sa babae. Matapos nitong makaiwas sa malakas na pag-atake, ay inatake naman niya ito na dinepensahan lang ng babae gamit ang kanyang braso, at agad na sinugod ang nahihirapang Yeonjuka. Dahil sa lakas ng puwersa na nasa kanilang mga sandata, ay nagsanhi naman iyon ng malakas na pagkakasabog sa pagitan nila upang ang mga ito ay mapalayo. Subalit hindi naman iyon naging dahilan upang tumigil ang mga ito sa pagtatapatan ng lakas, dahil sa agad na din silang kumilos at nagsalpukan, at sa lakas ng kanilang mga ginagawang pag-atake sa isa't isa, ay hindi naman makapaniwala ang mga nakakakita sa nagaganap sa dalawa dahil sa labis na kakaiba at nakakamangha ang kanilang labanan. Sabi din ng isa na sa sobrang lakas at bilis ng mga ito ay nahihirapan na din sila kahit nasundan ang kanilang mga pagkilos, at parang ang nagaganap ay isang pantay na pakikipaglaban ng lakas kontra sa lakas, na hindi nila magawang mahulaan kung sino ang magagawang manalo. Napaisip naman ang isa at napasabi na mali sila ng kanilang naiisip, dahil sa unang tingin ay ang kanilang mga kakayahan ay pantay lamang, subalit malaki ang diferensya ng mga ito. Kaya naman ay habang pinagmamasdan nito ang labanan ay napapatanong siya na kung sino naman kaya ang babaeng iyon upang magtaglay ng ganong klase ng lakas at kasanayan. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay sinabihan naman siya ng babae na mukhang malakas din ang kagaya niya. Nalabis na ipinagtaka ni Yeonjuka, sabi pa ng babae na masyado siyang malakas at delikado para sa kanila sa Dark Spectral Sect ang kagaya ng ating bida. Kaya naman ay kailangan na nitong mamatay sa lugar na ito, matapos ay binigyan niya ng malakas na pag-atake ang ating bida na matagumpay naman na tumama at mapatalsik siya sa di kalayuan, upang labis na ikabahala ng ibang mga master na nasa paligid. Matapos naman ng ilang sandali, ay agad na nakakilos si Yeonjuka, at napasabi na matapos nitong makapagbigay ng matagumpay na pag-atake sa kanya, ay sa tingin ba nito ay panalo na siya, dahil kung nais siya nitong paslangin ay malabong mangyari ang kanyang pinapangarap. Matapos ay napahinga ng malalim ang ating bida, upang ipagtaka ito ng babae, dahil sa may kung ano siyang nararamdaman sa paligid, at matapos lamang ng ilan pang sandali, ay may kung anong bumagsak na malakas na liwanag sa kinaroroonan ng ating bida na mula sa kalangitan. Nang makita naman ito ni Nam Gangyeon, ay bigla na lamang siyang nagulat at napahinto, dahil ang bagay na iyon na hawak ni Yeonjuka, ay ang maalamat na Heaven Evasion Sword. Sa isip niya na hanggang ngayon ay ang kumpletong pag-summon sa Heavenly Evasion Sword ay napaka-imposible nang wala ang matinding kapangyarihan at tulong ng 8-bead bell, subalit hindi niya naisip na magagawa ng ating bida ang maliit na form ng bagay na iyon sa kanyang kamay nang gamit lamang ang kanyang internal energy, ay talagang nakakamangha ang isang Yeonjuka. Subalit sabi nito, habang pinagmamasdan niya ang pagsugod ng dalawa, ay bakit parang nakakaramdam siya ng hindi maganda sa sitwasyon na ito. Sa kabilang banda naman sa kaparehas na oras, ay napapasabi ang isang demonic general na mukhang wala na silang aasahang suporta na mula sa Imperial Army, subalit nagalit naman ang isa at sinabi na wala na siyang pakialam sa bagay na iyon, at tinanong ang isa na kung nakalimutan na ba nito ang inutos niya sa kanya,
at iyon ay ang bantayan ng mabuti ang batang dinala ng kanilang sect leader. Subalit ngayon ay nawawala na ito, kaya naman ay tinanong niya kung nasa tamang pag-iisip pa ba siya para banggitin pa ang patungkol doon. Nagdahilan naman ang isa at sinabi na wala nang dahilan pa para sa kanya na tignan ang batang iyon, dahil sa nakita niya mismo kung papaano niya madaling pinaslang ang Shattering Heavens Demon Lord na nagsagawa ng sepresang pag-atake mula sa pagdaan ng mga ito sa matarik na bangin. Sabi pa niya na naniniwala siya na ang batang iyon ay nagtataglay ng lakas ng isang demonic general, kaya naman ay sa papaanong paraan siya matatalo sa kung saan, hindi naman tinanggap iyon ng isa dahil sa palagi na lamang itong nagpapalusot. Napasabi siya na kung ano naman ang kanyang sasabihin sa kanilang sect leader kung sakaling malaman na nito ang nangyari, at mukhang hindi niya dapat iyon ipinagkatiwala sa kagaya niya sa umpisa pa lamang. Sinabihan naman nito ang Moonlight Sage na nirerespeto niya ang pagiging senior demonic general nito sa kanya, subalit ang ganitong klase ng pagtrato ay hindi niya matatanggap, dahil sa siya na dapat mismo ang nagtingin sa batang iyon sa umpisa pa lamang at hindi na inasa pa sa iba. Sa nangyari ay nakaramdam naman ng pagkainis ang Moonlight Sage, upang mapahinto ang isang demonic general, dahil sa lakas ng pressure na pinapalabas nito sa buong paligid, at matapos ay binalaan siya nito na kung magpapatuloy pa siya sa kanyang pagsasalita ay wawakasan na nito ang kanyang buhay. Sa nangyari ay hindi naman na ito pa nakapagsalita, kaya naman ay tinanong na lamang siya ng Moonlight Sage na kung ang sinabi ba nito sa kanya kanina na ang batang iyon ay nasa lugar na ng digmaan ngayon, na agad na sinang-ayunan nito, dahil doon ay mas nakaramdam pa ito ng pagkagalit, at napasabi na ang sitwasyon na ito ay labis na nagpapasakit na ng kanyang ulo. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas naman ang ilang sandali sa kinaroroonan ng ating bida, ay hindi naman makapaniwala ang mga nasa paligid, at nag-aalala sa kalagayan ng ating bida, dahil sa labis na nahihirapan na ito sa kanyang katapat. Matapos naman ang ilang sandali sa pagitan ng dalawa, ay napasabi ang babae na totoong malakas ang ating bida at napakapanganib, dahil kung nagkataon na mayroon itong sapat na karanasan sa mga pakikipaglaban ay hindi niya magagawang talunin ang ating bida, subalit sabi nito habang kumikilos, na hindi siya magagawang matalo ng isang hamak na kagaya niya. Nang nagpalabas naman ng kakaibang aura si Yeonjuka, at determinadong sinabi na maging siya ay minsan pa na sinabi din ng mga katagang sinambit niya noon sa ating bida, subalit ang nakikitang kapangyarihan ng kung sino man ay hindi makakapagsabi ng pagkapanalo ng kung sino. Matapos ay bigla naman na nagkaroon ng malakas na liwanag sa kinatatayuan ni Yeonjuka, upang labis na ikagulat iyon ng babaeng papasugod habang napapahinto, at maya-maya pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng dalawa dahil sa malakas na liwanag na nagmula sa kalangitan. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.